Hayaan mo na akong tapusin to, Meryl. Hindi ako papayag na kukunin niyang anak natin. Hindi mo siya kaya, mahal. Mapapahama ka lang. Aswang yan. Hoy, aswang! Nasaan ka? Huwag kang patago-tago dyan sa dilim! Harapin mo ako! Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Story time. Ako ulit si Raul. Nandito ako ulit para ibahagi ang ikalawang yugto ng kwento ko. Ilang taon na rin simula na nangyari yung nakakatakot na karanasan ko at mga revelasyong nalaman ko sa pamilya ko. Pero hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin nakikita ang tatay ko. Maging si nanay, wala pa rin paramdam sa akin. Kaya minsan, naiisip ko na baka patay na nga talaga to. Kaya hindi na siya nagpapakita sa akin. Sa ngayon, meron na akong asawa at isang anak. Nandito pa rin naman ako nakatira sa Negros, pero malayo na sa dati naming bahay. Nagtatrabaho na ako bilang isang manager sa isang sikat na fast food chain. Dito lang din sa lungsod namin. Maayos naman ang naging buhay namin mag-asawa. Hanggang isang gabi, nagising na lang kami sa mga yapak sa aming mga bubong. Tingnan mo nga, mahal. Mukhang hindi na pusa yan, ah. Sandali lang, Meryl. Diyan ka lang. Huwag kang lalabas ng kwarto. Nagmadali na ako lumabas para tignan ko anong meron sa bubungan namin. Nagtataka lang ako dahil kung pusa ang naglalakad sa bubong namin, dapat mahina lang to. Pero ang ingay na yon, hindi normal na ingay lang. Dahil kahit mismong yero namin, parang mabubutas na to sa tuwing maglalakad yon. Pagkarating ko sa labas, agad ko nakita yung anino ng nilalang sa bubungan namin. Korteng tao to. Pero nang tignan ko na to ng tuluyan sa bubungan, hindi na tao yung nakita ko, kundi isang malaking itim na pusa. Sa gulat ko, hindi na kaagad ako nakapag-react. Pero sa puntong to, sigurado akong hindi lang basta pusa to. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Nang tumingin to sa akin, bumungad ang nagbabagang mga mata nito. Pero dahil hindi ako nagpatalo sa kanya sa titigan, tumalon to sa katabing puno bago tuluyang lumayo sa bahay namin. Bumalik naman kaagad ako sa loob ng bahay para sabihin kay Meryl ang nakita ko. Sinasabi ko na nga ba eh. Pero bakit? Anong kailangan niya sa atin? May sasabihin ako sa'yo, Raul. Buntis ako. Ano? Buntis ka, mahal? Oo, Raul. Buntis ako sa ikalawa nating anak. Agad na palitan ng tuwa yung takot na nararamdaman ko kanina. Niyakap ko nito si Meryl ng mahigpit. At dito rin nasagot ang tanong ko kung bakit may aswang na umaaligid sa amin. Buntis pala si Meryl. Pero dahil dito, bumalik yung alaala ko sa nakaraan ko. Itong mga nakaraang araw at gabi, todo bantay ako sa asawa ko. Dahil alam ko, babalik yung aswang na yon. Kilala ko sila. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha yung pakay nila. Mabuti na lang, meron kaming katabing bahay na ka-close namin. Kaya tuwing nasa trabaho ako, dito ko muna ipinagkakatiwala ang mag-ina ko. Maging ang panganay ko, hindi ko rin siya pinapayagang gumala, lalo na kung gabi na. Mag-ingat ka parati, Meryl, ah. Bantayan mo yung panganay natin, lalo na yung bata sa sinapupunan mo. Kung may napapansin kang kahina-hinalang tao sa paligid, sabihan mo kagad si Aling Pilar. Ikaw rin, Raul. Ako nang bahala sa mga anak natin. Tsaka umaga naman eh. Sigurado akong hindi naman lumalabas ng gantong oras yung mga aswang. Kaya huwag kang mag-alala sa amin. Hindi mo sila kilala, Meryl. Hindi sila takot sa sinag ng araw, kagaya ng inaakala ng lahat. Talaga? Pero ba't parang alam na alam mo talaga ang mga bagay na yan, mahal? Nabasa ko lang sa comics. Sige na, alis na ako. Pumalik muna ako sa noon nito at sa kinawayan si Aling Pilar na nito'y nagwawali sa kanyang bakuran. Pagkatapos ay sumakay na ako sa sarili kong motor. Walang alam si Meryl sa nakaraan ko. Wala siyang ideya na ang kinakasama pala niya ngayon ay anak ng isang albularyo at isang aswang. Gusto ko rin namang ipagtapat to sa kanya pero nababahala ako sa magiging epekto nito sa pagsasama namin. Sa ako na lang siguro sasabihin kapag meron na akong lakas ng loob at kapag nasa tamang panahon na. Kailangan ko makauwi ng maaga mamaya. Delikado ang mag-ina ko sa mga aswang na yun ah. Naglipanan na naman ang mga aswang dito. Pero kamusta na kaya si nanay? Bigla akong napaluhan nito. Pero agad ko rin naman tong pinunasan ng kamay ko. Paano ba naman kasi? Namimiss ko na ang nanay ko. Iniligtas niya ako sa mga kalahi niya kahit na alam niyang ikakapahamak niya. Malapit-lapit na ako sa trabaho ko nito. Nang matanaw ng mga mata ko, yung taong grasa na binabato ng mga bata sa tabi ng kalsada. Ganon din naman ang iwas ng taong grasa sa tuwing babatuin siya ng mga bata. Nagsitawanan naman ng mga bata nang tumama sa likod ng taong grasa ang bato. Nang hindi na ako makatiis sa mga nakikita ko, tumigil ako para sawayin sila. Hoy!
Itigil nyo nga yan. Kayong mga bata talaga oh. Magsuwi na kayo. Saka lang sila nagsikulasan ng takbo nang pagsisigawan ko na sila. Bumaba naman ako sa motor para lapitan ng taong grasa. Sa ako lang napagtanto na isa pala tong babae. Nang makalapit na ako ng tuluyan, nakatingin lang to sa akin na parang gulat na gulat. Ayos ka lang ba nanay? Masakit ba yung... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla tong tumakbo palayo sa akin. Kaya ganun na lang kumunot ang noo ko. Pero yung mga titig niya sa akin, para bang kilala niya ako. Ano nangyari dun? Makapasok na nga. Nang makabalik ako sa motor, ay agad ko rin naman tong pinaandar para makapasok na sa trabaho. Nitong hapon, hindi ako mapakali. Yung isip ko kasi nasa mag-ina ko. Palubog na naman ang araw kaya kinakabahan na naman ako. Wala kasi yung kapalitan kong manager kaya hanggang closing talaga ako rito sa trabaho ko. Pagpatak ng 7:30, sinenyasan ko na kaagad yung mga tao ko para maglinis na. 8:00 pa yung closing namin pero mas mabuti na to para mamaya magta-time out na lang kami. Kinukutuban talaga ako nito. Kaya pagpatak ng 8:00 ng gabi, ako yung unang nag-time out. Iniwan ko na lang yung susi sa isang team leader ng opening bukas. Tapos mabilis akong sumakay sa motor ko at pinaharurot to. Pagdating ko sa amin, bumaba ako sa bakuran ni Aling Pilar. Agad akong pumasok sa bakod nila. Pero ang labis na ipinagtataka ko nito, patay ang lahat ng ilaw sa loob. Kumatok ako pero walang nagbukas sa akin. Hanggang sa tawagin ko na ang pangalan ng asawa ko. Meryl! Meryl! Ma! Napatigil ako nang maaninag ko yung isang anino na dumaan sa akin. Kaya napalingon ako at agad na hinanap to. Humakbang ako papuntang likuran ng bahay ni Aling Pilar para tignan kung sino ang nandun. Hindi pa man ako tuluyang nakakarating nito ay may humawak sa balikat ko. Paglingon ko, bumulaga sa akin ang pagmumukha ni Aling Pilar. Shhh! Dali, bilisan mo. Ano ba nangyayari, Aling Pilar? Mamaya ko nasasabihin. Basta bilisan mo. Halika rito. Aligaga ang mukha nito habang pinagpapawisan. Dinala niya ako sa isang silong malapit lang din sa bahay nito. Ito yung lumang bodega na nandun malapit sa kulungan ng mga alagang manok niya. Pagkabukas niya ng pinto, agad kong nakita ang mag-ina ko kasama ang panganay naming anak. Bakas sa kanilang mga mata ang matinding takot. Sinalubong nila ako ng yakap. Teka, naguguluhan ako. Ano ba nangyayari rito? Shhh! Nandyan sila sa labas. Ang sanggol sa sinapupunan ni Meryl ang pakay nila. Dito ko na naintindihan ang mga nangyayari. Dagdag pa ni Aling Pilar. Kanina pa raw to paikot-ikot sa bubungan nila. Kaya lumipat sila dito sa bodega dahil mas safe ang lugar na to. Maya-maya pa ay naririnig ko na ang mga kalabog at kaluskos sa paligid. Kakaibang tunog ang mga to na nakakatakot. Aswang nga ang isang to. Aling Pilar, may itak ka ba dyan? Anong gagawin mo, Raul? Lalabas ako para harapin siya. Meron ka bang itak, Aling Pilar? Wala, pero meron ako ditong buntot pagi. May asin din ako rito. Tiyak na kapag pinagsama mo ang dalawang to, sigurado akong malulusaw ang balat ng aswang sa tuwing tatamaan sila ng mga yon. Agad kong kinuha ang buntot pagit asin na ibinigay sa akin ni Aling Pilar. Pero si Meryl, pinipigilan ako sa mga binabala ko. Hayaan mo na akong tapusin to, Meryl. Hindi ako papayag na kukunin niyang anak natin. Hindi mo siya kaya, mahal. Mapapahama ka lang. Aswang yan. Hawak-hawak niya ang braso ko at wala tong balak bitawan. Pero desidido na ako sa gagawin ko. Kaya hinawakan ko ang kamay nito at saka pwersahang tinanggal. Umiiyak na nito ang panganay naming anak. Lumabas na ako nito sa pinto habang mahigpit na hinahawakan ng buntot pagi. Hoy, aswang! Nasaan ka? Huwag kang patago-tago dyan sa dilim! Harapin mo ako! Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ramdam ko na ang presensya nito sa paligid. Kaya ganoon na lang ang paglingon-lingon ko sa bawat sulok. Kahit may karanasan na ako sa pagharap sa mga aswang, hindi pa rin ako sigurado na matatalo ko ang isang to. Ilang sandali pa ay biglang may tumalon sa akin mula sa itaas ng puno. Mabuti na lang inapansin ko kagad to. Kaya nagawa ko siyang mahataw ng hawak kong buntot pagi. Umalingaw-ngaw ang ungol nito na para bang tinamaan ng mainit na tubig. Bumaluktot ang katawan nito sa lupa habang namimilipit sa sakit. Ano? Masakit ba? Hindi pa rin to makatayo mula sa tinamasan niyang hagupit ng buntot pagi. Nagpagulong-gulong to sa sakit. Nagmarka talaga kasi ang tama ng buntot pagi sa dibdib niya. Nagmistulang asong ulol to na nababahagang buntot habang naglalaway at dinadamdam ang hapding dulot ng buntot pagi. Tayo! Isang tama pa nga lang yan, halos mamatay ka na. Mahinang klaseng aswang ka pala eh. Paano na lang kung ibuhos ko tong asin sa sugat mo? Marahan akong lumapit sa kanya at dinukot ang asin sa bulsa ko. Nang akmang bubuhusan ko na to ay may biglang isa pang aswang na lumapag sa harapan ko. Mas malaki to kumpara sa nauna. Agad ako napatras pabalik. Marahan tong lumapit sa aswang na nakahiga sa lupa at nagulat ako sa mga sumunod na mga nangyari.
Walang pag-aalinlangan nitong dinukot ang dibdib ng natumbang aswang at saka sinubo ang puso nito. Ha? Ano to? Mahinang sabi ko sa sarili ko. Hindi ko na tuloy maintindihan ito kung iniligtas pa ako ng aswang na to o trip niya lang nakainin ang puso ng aswang na tinamaan ko. Dahil sa mahinang nilalang lang to. Sino ka? Kampon ka ba ni Delo? Sigurado ko hindi ka ordinaryong aswang lang. Malakas ang kutob ko na kalahi nila nanay ang isang to. Ngumisi to sa akin at sa kamarahan na naglakad palapit sa akin. Dito na ako kinabahan. Hindi siya katulad na naunang aswang na madali ko lang mapapatumba. Hindi ako sigurado kung makakaya ba siya ng buntot paging hawak ko. Pero wala na akong magagawa nito. Kunti ang labanan siya. Bahala na si Batman. Sige, lapit! Hinigpitan ko ang hawak ko sa buntot pagi at inhinanda ang sarili ko sa anumang pag-atake. Nang tumakbo na to at tumalon sa akin, ay naiwasan ko pa siya. Pero masyado siyang mabilis at muli niya akong inatake. Dahilan para matamaan niya ako ng kalmot sa likod. Ah! 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 Seryoso tong nakatitig sa akin na para bang wala tong balak na buhayin ako. Nang muli itong sumugod sa akin, ay napatulala na lang ako habang hinihintay ang magiging katapusan ko. Hanggang sa bumulaga ito sa harap ko. Agad ako nagtaka kung anong dahilan ng pagkatumba niya. Saka ko lang nakita ang sibat na tumagos sa gilid niya. Pagtingin ko kung saan galing yon, nakita ko ang babaeng grasa sa hindi kalayuan. Pero agad naman tong tumakbo paalis, kaya hindi ko na siya naabutan pa. Sigurado akong sa kanya galing ang sibat na tumama sa aswang. Sino siya? Bakit niya ako tinulungan? Pero ang labis na ipinagtataka ko nito, paano niya nagawa yon? Ang mga taong may kakayahan lang sa paggamit ng sibat ang may kakayahan nun. Sigurado akong hindi siya basta taong grasa lang. Matapos to, ang mga bangkay na nakakalat sa bakuran ni Aling Pilar ay inilibing namin. Sinabihan ko na rin si Aling Pilar na wag na lang ipagsabi ang nangyari nitong gabi. Dahil sigurado akong pagkakaguluhan lang to sa amin. Kaya mas mabuti pang manahimik na lang kami. Pumayag naman to dahil siya mismo. Alam niyang malaking skandalo to. Nagpasya din kami mag-asawa na lumipat na muna ng tirahan. Hanggat hindi pa to nanganganak. Nag-leave na rin muna ako sa trabaho ko nito upang pagtuunan ng pansin ng mga bagay na nangyayari sa amin. Umuwi muna kami sa pamilya ni Meryl para dito muna pansamantalang manirahan. Malapit din naman to sa bayan kung saan kami umuwi dati. Mas mabuti dito dahil nandyan ang mga kapatid at magulang ni Meryl para alalayan at bantayan siya. Kahit papano'y napanatag ang kalooban ko nito. Mga ilang araw lang din ay bumalik na rin naman ako sa trabaho ko. Pero matapos to, meron lang akong kakaibang napapansin sa paligid ko. May mga tao ako nakikitang nakatingin sa akin at sa tuwing naaabutan ko sila ng tingin ay mabilis silang umiiwas at umaalis. Minsan naman sa tuwing uuwi ako ay pakaramdam ko na parang may sumusunod sa akin. Para bang may palihim na nagmamanman sa galaw ko araw-araw. Nitong gabi, pagkagaling ko sa trabaho ay dumiretso na muna ako sa bahay namin upang kumuha ng iilang gamit namin doon. Kaunti lang kasi ang dala namin mag-asawa nang umuwi kami sa kanila. Tahimik naman ang pagdating ko sa bahay. Pero nang tapos na ako sa pagkuha ng mga damit namin at handa na sanang lumabas ng bahay, dito naman umalulong yung mga aso sa kalsada. Pagkatingin ko sa buwan, bilog to at malaki. Patunay lang na may aswang sa paligid. Pesting buhay to. Nagmadali na ako nito na sumakay sa motor ko. Pero isang pagaspas ng pakpak ang narinig ko mula sa itaas ko. Nang tumingala ako, ay isang malaking ibon ang nakita akong paikot-ikot sa taas. Maya-maya pa, ay bumulusok to pa ibaba at papunta sa kinaroroonan ko. Pero bago pa siya nakababa, ay napaandar ko na kaagad ang motor ko. Mabilis kong piniga ang gasolinador nito, pero hindi siya nagpatinag. Kitang-kita ako sa side mirror ko kung paano siya humabol sa likuran ko. Pero nang makarating na kami sa masikip na daan, ay pumaibabaw na to. Mabuti na lang ay nakarating kaagad ako sa lugar na may mga taong nakatambay sa labas. Dito na ako nakahingang maluwag. Pagkatingin ko sa itaas ko at likod, wala nang aswang na humahabol sa akin. Muntik na ako dun ah. Sigurado akong kalahin ng nanay ko ang aswang na yon. Ay, dito na pumasok sa isip ko ang sinabi dati sa akin ni Tito na hindi titigil ang kalahi nila hanggat hindi nila ako napapatay. Pagkarating ko sa bahay ng mga magulang ng asawa ko, ikinuwento ko sa kanila ang lahat na nangyari. Ang naging payo nila sa akin, humingi raw kami ng tulong sa isang albularyo. Meron daw kakilala ang lolo nitong albularyo sa kabilang bayan. Tama ang mga magulang ko, Raul. Hindi na to maganda. Sunod ng sunod sa atin ang mga aswang na yan. Kailangan na natin ng tulong ng albularyo. Pero bigla ako napaisip sa mga payo nila. Paano kung maamoy ng albularyo yung dugong nananalitay sa mga ugat ko at malaman nila na may dugo pala akong isang aswang? Naniniwala ba talaga kayo sa mga albularyo? Ako kasi
Hindi ko na natapos ang sasabihin ko na magsalta ang tatay ni Meryl. Sabi niya, kung may mga aswang daw, sigurado raw siyang totoo rin ng mga albularyo. Pero... Wala nang pero-pero, mahal. Tama ang sinasabi ni tatay. Ikaw na mismo ang nagsabi na delikado ang mga aswang. Kaya kailangan na natin gumawa ng paraan para itaboy sila bago pa nila makuha itong anak natin. Dugtong pa ng tatay ni Meryl, malakas ang kakilala nilang albularyo. Dahil dati na raw itong nakipaglaban sa mga aswang dito sa Negros. Sigurado raw sila na malaki ang maitutulong nito sa amin. Wala na nga ako nagawa nito, kundi ang sumang-ayon sa gusto nilang mangyari. Makaraan lang ang 2 araw, dinala kami ng mga magulang ni Meryl sa albularyong sinasabi nila. Isang matandang ermitanyo na may suot na maraming borloloy sa katawan at may dalang kahoy na tungkod to. Siya raw ang kaisa-isang albularyo dito sa lugar nila. Dahil ang ibang mga albularyo raw ay nasa ibang lugar na naninirahan. Umalis daw sila sa Negros matapos ang laban noon sa pagitan ng mga aswang at mga albularyo. May nararamdaman akong kakaibang enerhiya sa'yo, iho. Sa akin siya nakatingin nito, kaya sigurado akong ako yung tinutukoy niya. Napalunok na ako ng laway at sa katahimik na lang ako nagpanggap na hindi alam ang sinasabi niya. Napapagitnaan ako nito ni Meryl at ng tatay niya, kaya hindi nila mahahalata na ako yung sinasabihan ng matandang albularyo. Sino po? Si tatay? Hindi. Itong asawa mo. Taga saan ka, iho? Mukhang may lahi ka. Taga Negros din po ang asawa ko, Lolo. At saka, ano pong lahing tinutukoy nyo? Wala po akong lahi, Lolo. Siguro matapang lang po yung dugo ko. Kaya kung ano-ano yung naaamoy niyo sa akin. Alam ko kung ano yung tinutukoy ng matandang to. Mukhang naaamoy niya na hindi ordinaryo yung aura ko. Muli itong nagsalita at sinabi ko anong ibig niyang sabihin. Ang ibig kong sabihin ay kung may lahi ba kayong manggagamot o hindi kaya... Opo. Dati kasi may nabanggit yung nanay ko tungkol sa lola ko na isa dutong babaylan. Kaya siguro may nasasagap kayong malakas na enerhiya sa katawan ko. Babaylan! Dito ka ba talaga isinilang sa Negros? Opo. Babaylan po yung lola ko. Pero hindi ko na po siya nakita eh. Pero dito po talaga ako ipinanganak sa Negros, Lolo. Bakit po? Siguradong isa din to sa dahilan kung bakit sunod ng sunod sa inyo yung aswang na yon. Pag-ingat ka, mukhang may kailangan sila sa'yo. Masasabi kong magaling talaga ang albularyong napunta namin. Magaling tong kumilatis ng kausap. Sa mukha pa lang niya, ramdam ko na bihasan na to sa ganitong mga bagay. Kaya una pa lang, alam niya na kagad ang pakay namin kahit hindi pa namin sinasabi sa kanya ang lahat. Binigyan niya ng proteksyon yung asawa ko. Ganun din ako. Ayon sa kanya, kahit saan daw kami pumunta, dalhin daw namin to. Pero bago kami umalis, may binulong sa akin ng matandang to. Sabi niya, ako raw talaga ang pakay ng mga aswang at hindi ang asawa ko. At may lihim daw akong iniingatan sa asawa ko. Nababasa niya raw to sa mga mata ko. Nagulat ako nito pero ang sabi niya, huwag daw ako mag-alala dahil hindi niya raw to sasabihin sa asawa ko. Pero tandaan ko raw na walang lihim na hindi nabubunyat. Hindi kita lubusang kilala, iho. Pero alam kong may kakaiba dyan sa pagkatao mo. Hindi lang ako sigurado kung sa babaylan ka ba talaga nanggaling o sa mga lahing aswang. Pero sigurado naman ako na mabuti kang tao. Ngumiti ito sa akin sabay tapik sa balikat ko. Siniguro naman niyang ako lang ang nakakarinig ng mga sinabi niya sa akin. Kinuha niya ang maliit na bayon at nang silipin ko to, isang buntot na pagi ang laman nito. Malaki raw ang maitutulong nito sa akin. Pagkatapos nito ay nagpasalamat na ako sa kanya at lumakad na rin kami pa uwi. Anong sinabi sa'yo ng albularyo, mahal? Wala. Ano lang, tungkol lang sa mga pangontra sa aswang. Ito, binigyan niya pa ako ng buntot pagi. Kala ko kung ano na. Ilang linggo ang makalipas. Bumalik na rin kami sa bahay namin mag-asawa. Wala na kasing nagpaparamdam sa amin. Buhat nang pumunta kami sa albularyong yon. Hanggang lumipas ang ilang mga buwan, naging maayos naman ang lahat sa amin. Pero isang gabi, hindi ako makatulog nito. Kabuanan na kasi ni Meryl. Pero hindi alintana ni Meryl to. Dahil hindi raw naman kasi gaanong masakit yung tiyan niya. Kaya sigurado daw siyang hindi pa siya manganganak. Sigurado ka ba, mahal? Dali na kaya kita kay Aling Rosa. Wag muna. Masakit lang ang tiyan ko pero hindi pa ako manganganak. Kailan pa tayo kikilos? Kung lumabas na yung kalahati ng katawan ng bata, pupunta tayo kay Aling Rosa ngayon na. Sa'yo at sa gusto mo. Kaya lang naman ako naniniguro nito. Dahil malayo-layo pa yung bahay ni Aling Rosa na isang komadrona. Dadaan pa kami sa maliit na ilog at matanim na palay. At isa pa, wala kaming kasamang iba nito. Kaya baka mahirapan ako nito kapag isinawalang bahala ko lang to. Wala na siyang nagawa kundi ang sumama sa akin papunta sa bahay ni Aling Rosa. Iniwan ko na lang ang anak naming panganay kay Aling Pilar.
Bitbit ko nito ang isang bag namin na laman ay puro lampin ng bata. Sa kabilang kamay ko naman, yung bayong na laman ay buntot ng pagi. Pangdepensa namin kung sakaling may makasalubong kaming aswang sa daan. Parang lalong sumasakit yung tiyan ko, mahal. Ito na nga ba yung sinasabi ko sa'yo, Meryl eh. Dapat kanina pa tayo pumunta dun eh. Halika na, bilisan natin. Baka dito ka pa manak sa daan eh. Paika-ika naman tong naglakad habang hawak-hawak nito yung bewang niyang nangangalay. Pagkarating namin sa ilog, inakay ko to habang tumatawid. Mababaw lang ang ilog kaya hindi naman delikado. Sana si Aling Rosa na lang yung pinapunta natin eh. Hindi sana tayo naglalakad ng ganito kalayo. Hindi kita pwedeng iwan, Meryl. Saka maglakad ka na lang dyan. Huwag ka nang maraming sinasabi pa. Hindi na siya nakipagtalo nito at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Pagkarating namin sa pampang, isang malaking aso yung sumalubong sa amin. Nakatayo lang to habang tinitignan kami. Pero hindi ko na to inintindi pa at naglakad na lang ng diretso dahil nakatingin lang to sa malayo. Aray! Sumasakit na talaga yung tiyan ko, Raul! Pinagpapawisan na ako nito dahil sa pagkataranta ko. Sigaw na kasi si Meryl. Idagdag mo pa yung paminsan-minsang mga kaluskos na sumusunod sa amin. Dito ko lang napansin nang tumingala ako na bilog ang buwan. Pagkarating namin sa gitna ng palayan, dito na ulit namin nakasulubong yung itim na aso na yon. Hindi to napapansin ni Meryl dahil iyak na to ng iyak sa sakit. Sa takot ko ay nabuhat ko si Meryl nito. Ito na yata ang tinatawag nilang adrenaline rush. Mga ilang hakbang pa nga lang ako, sumabog na yung panubigan ni Meryl. Aray! Sumasakit na talaga yung tiyan ko, Raul! Tagatak ang pawis niya nito at ganoon din ako. Ang sabi ko, sandali na lang dahil malapit na kami. Pinigilan niya muna to pero hinila niya na yung tenga ko. Anong sandali? Sumabog na yung panubigan ko kaya lalabas na yung anak mo. Hindi ko na kayang pigilin. Eh anong gagawin ko? Ilapag mo ko. Baliw ka talaga. Lalabas na nga eh. Taranta ko siyang inilapag sa damuhan nito. Pero maya-maya lang ay narayan na naman yung kaluskos sa paligid. Kaya napapalingon ako para magmatsyag. Malakas ang tibok ng dibdib ko nito dahil alam kong may aswang sa paligid namin. Nasaan yung pangontra mo sa aswang na ibinigay ng albularyo? Naiwan ko yata sa bahay. Aray! Ang sakit! Patay tayo nito. Dito ko na kinuha yung buntot pagi sa may bayong dahil yung pangontra ko naiwan ko rin sa ilalim ng unan ko. Nang tumayo na ako, dito na lumabas yung malaking aso. Namumula ang mga mata nito habang naglalaway. Sige! Lapit! Lumapit ka nang malaman mo yung hinahanap mo! Ilang sandali pa ay sumugod to sa akin kaya hinataw ko to ng hawak kong buntot pagi. Sigaw naman ito si Meryl na nakabukaka yung hita sa damuhan. Manganganak na nga talaga ang asawa ko pero kailangan ko munang tapusin ang aswang na to. Panakay mo na muna ang sarili mo, mahal! Kaya mo na yan! Tatapusin ko lang muna ang isang to! Baliw ka talaga, Raul. Isusumbong kita sa tatay ko. Ano magagawa ko? Gusto mo bang sabay tayong lapain itong malaking aso na to? Nilingon ko tong namimilipit sa sakit. Pero nang humarap muli ako sa aswang, pasugod na to. Kaya nagawa niya ako mapatumba. Tumalsik yung buntot pagi sa kamay ko. Dito na nakakuha ang aswang ng pagkakataon na lapain ako. Pero isinangga ko yung kamay ko. Kaya sa braso niya ako nakagat. Ah! Ako talaga yung pakay niyo, no? Ah! Binuhos ko yung buong lakas ko para itulak siya. Kaya kahit papano'y nakawala ako sa kanya. Muli kong dinampot yung buntot pagi at saka muling hinataw sa kanya to. Umaalingaw-ngaw yung iyak nito sa tuwing matatamaan ng buntot pagi bago tutuluyang tumumba sa lupa. Pero biglang napaluwa yung mata ko nang biglang may marinig akong iyak ng sanggol. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang babaeng taong grasa na hawak yung sanggol namin habang si Meryl ay walang malay. Ikaw? Hindi ba't ikaw yung taong grasang tinulungan ko nung nakaraan? Tama, ako nga. Babae ang anak mo. Halika rito, buhatin mo siya. Sabik akong lumapit sa kanya at saka binuhat ang anak namin ni Meryl. Hindi ko ramdam yung sugat sa braso kong dumudugo nito dahil sa sabik at tuwa sa anak namin. Maraming salamat. Bakit lagi niyo akong tinutulungan? Sino ba kayo? Hindi niya na to nagawa pang masagot dahil sa mga narinig naming tunog mula sa isang aswang. Sabay kaming napatingin sa isang aswang na biglang lumitaw na nakatayo at handa nang sumugod sa amin to. Bantayan mo ang mag-ina mo! Ako nang bahala sa isang to! Base sa boses niya, unti-unti ako nagkaroon ng ideya kung sino siya. Nagulat ako dahil sinugod nito yung aswang at nagpambunog silang dalawa. Mas lalo pa ako nagulat dahil bigla itong naging mabangis sa aswang at mabagsik na sinalubong ang kalaban.
Napatulala na lang ako habang iniisip kung sino ang taong grasang to. Isa lang ang kilala kong aswang na babae na handa akong protektahan sa mga aswang. At yun ay ang nanay ko. Ilang minuto rin ang naging sagupaan nila hanggang sabay silang matumbang dalawa sa taniman ng palay. Pareho silang may tama sa katawan, kaya hindi ako sigurado kung may buhay pa sa kanilang dalawa. Hanggang bumuhos ang malakas na ulan, mabuti na lang ay may malaking puno sa tabi namin, kaya konti lang ang tubig na tumatagos sa pwesto namin. Hanggang sa nakita akong may biglang tumayo sa kanilang dalawa. At nasaan yung tao na to? At ito yung babaeng taong grasa. Natuwa naman akong malaman na buhay pa siya. Naglakad to palapit sa akin habang marahan na tinatanggal ng malakas na ulan ang dumi nito sa mukha at katawan niya. Marahan ding bumubulgar sa akin ang tunay na mukha ng babae. Kasabay nito ang pagpatak ng mga luha ko sa mata dahil ang babaeng nasa harapan ko ay ang nanay kong matagal ko nang hinahanap at hinihintay na makabalik. Ito yung sagot na kanina mo pang tanong, Jojo. Nay? Nay! Ikaw ba talaga yan? Nay! Inilapag ko muna yung anak namin sa tabi ni Meryl na hanggang sa mga oras na to ay wala pa rin siyang malay. Mabilis kong niyakap ng mahigpit ang nanay ko. Miss na miss kita, Nay! Walang araw na hindi ko dinadasal na magkita pa tayo. Walang paglagyan ng tuwa ko nitong gabi. Dumoble ang saya ko nito dahil sa anak ko at sa nanay ko na matagal ko nang hinahanap. Matagal na raw akong sinusubaybayan ng nanay ko dahil nabalitaan ito na hinahunting pa rin ako ng mga kalahi niya. Nang gabi nang iwan niya ako sa gubat, nagawa niya raw makatakas dahil sa tulong daw ng isang albularyo. At yun ang tatay ko. Dumating daw ang tatay ko ng gabing yon para sagipin siya. Pero makalipas lang daw ang ilang buwan, namatay ang tatay ko matapos atakihin ng mga kalahi niyang aswang. Kaya nagpalaboy-laboy na raw si nanay sa kalsada dahil wala na raw itong mapupuntahan na hindi siya mahanap ng mga kalahi niya. Dito naman ako nalungkot ng bahagya pero ayon sa kanya, mas pinili niya to kaysa mamuhay ng kasama ko dahil gusto niya rin daw na maranasan ko yung buhay ng isang normal na tao kagaya ng iba. Matapos ang gabing to, umalis din naman si nanay. Kahit anong pigil ko sa kanya at sumama na lang sa amin, hindi ko siya nagawang pigilan dahil ito raw ang makakabuti sa aming dalawa, ang magkalayo kami. Magtitiis daw siya para sa akin. Lagi ko raw isipin na nasa paligid ko lang siya at handang iligtas ang buhay ko sa mga kalahi niya. Si Meryl naman ay walang idea sa mga nangyari, kaya nang magising siya, ang sabi ko na lang ay nanganak siyang mag-isa. Pero hindi mawala sa isip ko nito kung hanggang kailan ko itatago ang tunay kong pagkatao sa kanya at sa anak namin. Kagaya nga ng sinabi ng albularyo sa akin, walang baho na hindi sisingaw. Nagpatuloy lang kami sa buhay nito. May mga naririnig pa rin naman akong kalabog at ingay nila sa paligid pero hindi na nila magawang makalapit sa amin dahil sa proteksyon na ibinigay sa amin ng albularyo. Si nanay naman, hindi ko na siya nakikita sa mga dinadaanan ko. Pero alam kong nandyan lang siya sa paligid ko. Para siyang isang guardian angel na binabantayan ng pamilya ko. Hindi pa man tapos ang gulong to. Pero masayang masaya ako dahil buhay ang nanay ko.